Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay tumayo at tayo ay dumulog sa panalangin. Basahin ko lamang po ang Psalms 100 verse 1 to 5. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and where we are His. We are His people, and we the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and give His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Let us pray. Gracious and loving Father, this morning we come before you with hearts overflowing with gratitude. Salamat at kami ay muling dinako mo sa bahay-palambahan mo, Panginoon, upang taos-pusong magpapasalamat sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your abundant provisions, for our daily blessings that sustains us, for the wisdom that guides our steps, and for the strength that carries us through life challenges. We thank you for the gift of health, both in body and in spirit, that allows us to gather in this place to worship you and your holy name. Let our songs and prayers rise to you as a sweet aroma, a testament to your gratitude and love. May your presence fill this sanctuary and transform our hearts. Draw us closer to you in this time of worship and fill us with your peace and love. We thank you, Lord, for the abundant blessings over the past few weeks, and we are grateful for the health you have granted us, the sustenance you have provided, and the guidance you have given. Thank you for the constant care and protections. We lift up to you, Lord, our musicians and our music ministry. May their talents bring you glory, and may our worship songs be a sweet aroma, blessings in your sight. We ask also for your blessings upon our pastors, Pastor Ed, as he shared your word this morning. We pray for wisdom, strength, and clarity in the message. We thank you for all the provisions you have given to us, and we ask for your continued guidance and sustenance for the coming week. We commit ourselves to your will and trust in your loving care. This we pray in Yeshua's name. Amen. Amen. Thank you, God. Thank you, Father. As we worship this morning earlier, we will sing with all our hearts that God is the strength of our hearts. Hallelujah. You are the strength of my heart. You are the strength of my heart. I can rely on you. I can rely on you. Lord, we trust you, Lord God. Hallelujah. My rock,
others' faults. You are faithful through it all. God my rock, God my rock, God my rock. In the blessing, in the pain. Through it all, you've never failed me. You are the strength of my heart. Lord, you. I struggle to believe you have not let go of me. God, my love, carry through. God, my rock, God, my rock. Bless me. You are the strength of my heart. Rely on you, God. I can rely on you. The love so true. Trust in you. Yes, you are. Jesus. God, my rock, God is for you are faithful through it all. God, my rock, God, my rock, God, my rock. Strength of my heart, strength of me, rely on you. I can rely on you. You are the joy of my life. You are no other love so true. And Jesus, I trust in you. Yeah. Jesus, I trust in you. Jesus, we trust in you. In the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on your grace. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call our Savior, to fall on your grace. Hear the joyful sound of our offering, as your saints bow down, as your people we will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that we sing. Our God saves, our God saves. There is hope in your name. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call on the Savior, to fall on your grace. Hear the joyful sound of our
for saving us, O Lord God. You died on the cross, Lord, to pay for our sins, O Lord God. Nothing is greater than this, O Lord God. Thank you so much. Hallelujah. Saved by your mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. See your perfection, I'm lost in your peace, your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. And I lift my eyes to you, Creator of the world, and I stand in awe of you, of your glory.
before Him fall, the King of Kings. Oh, come, adore our God who reigns forevermore. Majesty, Lord of all, every throne before Him fall, the King of Kings. Oh, come, adore our God who reigns forevermore. Praise God who reigns forevermore. You're the God who reigns Let's pray for our tithes and offering. Our gracious loving Father, Creator and King of the universe and everything in it, our great provider, we come before you with grateful hearts, acknowledging that you are the source of every blessing in our lives, and we are privileged to be the recipient of your grace and mercy. 2 Corinthians states, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. As an expression of our love and gratitude, we want to honor you today by giving back what you have blessed us with. May this tithes and offering be a sweet aroma of worship to you and be used for the furtherance of your kingdom. We ask for wisdom and guidance to those responsible for stewardship of these finances. Open doors of opportunity and boundless blessings to each one of us as we faithfully give for the advancement of your ministry. Please bless also those who are struggling to make ends meet. Help us, O God, to be good steward of what you have entrusted to us. We thank you for everything, Lord, in Yeshua's wonderful name. Amen. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house
Praise the Lord. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Wow! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Parang mahina po ang ating palakpak. Okay, nakakaupo na po kayong lahat. Thank you. Thank you sa COG Bacoor. Okay, kapag po sumasapit ang unang linggo po ng isang buwan, tayo po'y nagkakatipon upang muli nating alalahanin ang Diyos sa ating buhay. Ang banal na hapunan po. At bago po natin isagawa, magbubukas lang po tayo sa pangikling panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinaglilingkuran ka namin, O Diyos, saan man kami lugar na mapunta. Patuloy ka naming sasambahin at paglilingkuran. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, itinataas ko sa iyo ang eklesyang ito. Malaya ka po na kumilos, O banal na Espiritu ng Diyos, sa bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, lahat ng aming iisipin at mga gagawin sa oras na ito ay iyo pong gabayan. Ikaw po ang maluwalhati at madakila. Salamat po, Ama. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Tinatawagan ko po yung mga katatayan sa harapan upang paglikuran ng mga mananampalataya. At sabay-sabay po nating kakainin ng tinapay at iinumin ang laman ng sarap.
Terus mereka. Habang hawak niyo po ang tinapay, mga kapatid, na siyang sumisimbolo ng laman ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin ang ulat ni Apostol Pablo mula sa unang Korinto Kabanata 11 sa mga sumusunod na mga talata. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin isubo ang hawak nating tinapay.
Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin. Inumin ang laman ng sarok. Ituloy po natin yung huling-huling talata. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ang pagkabasa po ng salita ng Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan niyo ating Diyos. Iikot po mga kapatiran na nagsilbi po sa inyo upang likumin po yung mga paraperenalya na inyo pong hawak. Salamat. Salamat po. Okay, habang nililikom po, ako po'y magwe-welcome po, at napakarami po nating bisita sa umagang ito. At ang mga pangalan po na aking babanggitin, manong tumayo po tayo. Tayo po tayo. Pag narinig natin yung ating mga pangalan, tayo tayo. At i-welcome po kayo ng mga kapatiran sa iglesia ito. Karil Tisha Kemal. Sige po, palakpak. Ay, welcome. Pero welcome hindi po kayo yung una at huli, nakakaupo ka na. Grant Harold Grasa. Bren Macho Grasa. Okay. Jocelyn Osinar. Joey Osinar. Welcome kayo, lahat ko, Yan, makikita niyo po sila, Okay. And Pastor Reggie Flores from Dubai. Okay. At ang kanyang may bahay, Sister Viola Flores. Rene Bernard Flores, ang kanyang anak. May Joan Abad. Napakarami po, nagbibisita sa ating iglesia. Antoinette Quaterno. Crisel Rebesencio, Precious Flores, and Ramil San Diego. Palakpakan po natin ang ating Diyos, mga kapatid. Ito po'y hindi aksidente na kayo naparito. Niloob po ng Diyos. Amen po ba? Niloob ng Diyos na kayo po'y dalhin niya sa lugar na ito. Amen. Okay, at ako po ay kagagaling ko lang saan po? Sa napakalayong lugar. 27 oras na paglalakbay, 4 na beses na sumakay sa iba't ibang eroplano, mga kapatid. Pero naalala ko po kayong lahat. Wala pong drama ito, Naalala ko unang-una, si Ate Lily. Hindi si Pastor po. Pangalawa lang si Pastor. Okay. Sumunod kayong lahat po at ang kabuuan ng iglesia. Isinulat ko po ito, dahil napakahaba po, ng testimonyang ito. Ito po, mga kapatid. Babasahin ko po para hindi pa ulit-ulit. Okay, And this is my personal testimony po, Hindi ko lang po sa asawa ko, o sa mga anak ko, o sa mga apo ko, at maging ang aking mga manugang. Okay? Bago pa kami umalis ng Pilipinas patungo sa bansang ito,
na aming direksyon. Pakinggan po natin, ha? True to life story po ito, ha? Legit, ika. Ito ang aming pupuntahan upang umaten ng kasal ng aking bunsong anak na si Joy. At si Jolo na kanyang napangasawa, Jolo Santillan. Noong June 6, 2025, iniisip ko na po mga kapatid, kung papaano ko at anong pamamaraan ang dapat kong gawin para maibahagi ang magandang balita ni Jesucristo. Nag-iisip po ako, no? Papaano ako makakapasok? Sapagkat yan na po yan, pag-alis ko pala na pag-alis, yan na po yung isip ko, na po yung mindset ko, ano po, ay nasa Diyos. At alam ko po na meron pong mas mataas, mas matayo, no? Mas malawak na layunin ng Diyos. Kaya ako pinapunta ng Diyos sa lugar po ng New Zealand, sa Dunedin, na kung saan po doon naninirahan ang aming anak. Nag-iisip ako ng pamamaraan. Subalit yung inisip ko po ay hindi nangyari. Hanggang sa masumpungan ko na lang ang aking sarili na pagkatapos ng kasal ng aking anak, nakikipagkwentuhan na ako sa mga mag-boyfriend, mag-asawa na mga Pilipina na naroon po bilang guest nilang mga bisita. At sila po ay nagtatrabaho sa lugar na yon ng mahaba na ring panahon. May 3 taon, 4 na taon, hanggang 8 taon po, sang-ayon po sa akin ng mga nakakwentuhan. Pilipino at Pilipina. At nagkaroon po ako ng pagkakataon sa pagkakakwentuhan namin ng mga Filipino community po sa lugar na yun. Napakadami po dahil mga bisita po eh. Kwentuhan, at kung ano ni mga karanasan na dinadanas nila, at sa madaling salita, may pumasok po sa akin dahil nakita ko po magpa-partner sila eh. Maaring mag-girlfriend, mag-boyfriend, maaring sila'y ikinasal na at bumubuo na ng pamilya. Pumasok sa isip ko po ang mga itinuro po ni Apostol Pablo sa atin, ang husband and wife. Napakasimple po. Doon ko po naumpisahan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At napakaiksi lang po ng binitiwang kong salita sa kanila. Na ito po yung mga instruction, kautusan ng Diyos sa atin bilang mga mag-asawa. Makakakonect po kayo rito, no? Sinabi po ni Apostol Pablo, husband, love your wife. And wife, submit to your husband. Niyan po sila, pinag-isip ko po sila, no? At ipinalangin po. Ganun lang po dumaan yun, no? Yung pamamaraan na iniisip ko po, mga kapatid, hindi nasunod ang kalooban ng Diyos. Ang siya pong nagsunod, hindi ang kalooban ng tao. Yan naman po ay pamamaraan ng Diyos. At sinabi po yan, no? Ang kalooban ko ang siyang maganap, hindi ang kalooban ng tao. Amen po ba? Mga kapatid, hanggang sa nasundan po ito, no? Kung sino yung mga taong nasyaran ko po, no? Ng mga couples, mag-asawa po, no? Nasundan po ito. Na may isa pong lumapit sa akin at tanungin ako, pari po ba kayo? Oh. Eh, hindi naman ako matatawa, no? At yan po yung nasa Biblia, no? Servant, ika nga. Amen po ba? Pari, servant, naglilingkod sa iglesia.
May nagsabi, pastor po ba kayo? Pagkatapos po na, siyempre, aaminin mo na yung pagkatao. Opo, pastor po ako. Isa po ako sa mga pastor ng Church of God, World Mission Philippines, sa lugar po ng Bacoor, Cavite. Hanggang sa nagkaroon po, tignan niyo po, no, makikita niyo po ang kilos ng Diyos. Hindi ang kilos ng tao. Meron na po nagsabi, pwede po bang lumapit sa inyo at humingi ng tulong? Pwede po bang i-bless ninyo yung aming bagong tahanan? O? I-dedicate, no? Dedication. How's dedication? Oo, okay. Tingnan niyo po, para hindi maputol po yung momentum na makapaghasik tayo ng binhi ng salita ng Diyos. Amen. Para magtuloy-tuloy lang po, no? Hallelujah. Yun na po, no? Kailan po ba natin gagawin yan? No? Saan po ba lugar? No? Saan po ba yung lugar nyo? Ay, alam po ng inyong anak, alam po ng kanya na pangasawa na si Jolo, sa ganitong oras, sa ganitong araw, pumunta lang po kayo sa ganong lugar. Okay, yun na po, no? Sabi ko, hindi ko to inisip bago pa kami umalis ng Pilipinas. Nangyari po yun, no? At isinare ko po sa kanila, no, yung Deuteronomy chapter 8. Na po. At in-encircle ko po doon, no, yung pinakabuod ng kabuuan po ng chapter 8 ng Deuteronomy. Na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kung hindi sa bawat salita na namutawi muli o nagmumula sa labi ng Diyos. Kaya na-amaze po sila nang basahin ko po yun, no, na ipinapakita ko po kasi nakita ko po ang kasaganaan ng New Zealand. Saganang-sagana sila sa anumang bagay. Mga kapatid, at habang tumatakbo po ang araw, ipinapakita po sa akin ng Diyos kung ano ba itong bansang ito. Isang masaganang bansa, maunlad, disiplinado, tahimik. Silang namumuhay roon. Ang mga tao po, tignan nyo, ang mga tao, pagka ako po, 4 na beses po, no? 4 na beses po akong bumati, no? Sa mga mamamayan, no? Kiwi po, kung tawagin, no? Kiwi. Nang good morning, good afternoon, pero po, iba ang sagot nila. Hello. Ganun po sila bumati sa tao. Hello. Hindi po sila nagsasalita ng good morning, good afternoon, good evening. Puro hello. Bira, no? Yun po yung mga natuklasan ko sa kanila. At ang mga mall po, no? At ang mga mall ay hindi naman po kalakihan. Ang mga kainan, lahat na pwede pong maglingkod sa mga mamamayan na naroon. Even ang pamilihan, ang market, pagpatakpo ng 6:00 ng gabi, sarado na po lahat. Ganon din po ang airport, mga kapatid, hindi sila busy airport. 7:30, secured na ang airport. Kaya nga po nagulat ako nang dumating kami, maggagabi na po yun. Hindi ko po alam na last trip na pala yun sa amin. Pinapalabas na kami, no? Huling trip na kasi kami. Pinapalabas na kami ng mga security sapagkat isi-secure na po ang airport. So agad-agad kinuha po namin yung mga bagahe at kami po ay nag-check out na. Okay, mga kapatid. At habang kami po ay paikot-ikot sa lugar, no, na kung saan po,
Kapag ka po yung mga lugar na pinupuntahan ng mga turista, kami po ay bumabiyahe pa ng 2 hanggang 3 oras. Binabagtas po namin ang kahabaan ng mga highway. Side to side, makikita niyo po, no? Ang mga bundok na nagkagandahan po, alagang-alaga nila. At makikita niyo po ang mga ibon, pagkakabait-bait. Lumalapag lang po sa inyo sa tabi pag nasa picnic places kayo. Kumakain, lumalapit po ang ibon. Binabagtas namin ang highway na po, napagmasdan ko po, no? Napakaraming tupa. Napakaraming baka. Na kung sisiriin mo, parang mas marami pa sa tao. Sa dami po. So napagtanto ko po sa aking isipan na sila po ay sagana sa gatas. Okay? Keso. Corn beef. Sagana po sila. At ang tubig po dumadaloy sa mga open canal na napakalinaw. Ang karagatan ay napakalinis. Ang mga silayon po, tumatabi sila, no? Ang mga penguin. Pinapahalagahan po nila, no? Unang-una, ang mga lumilipad po. Ang mga ibon, mahalagang. At pinapatay po nila ang rabbit. Nagdadala daw po. Yan ang poison. Kaya may mga trap sila sa mga lugar na kung saan pinamamahayan ng rabbit. Mga kapatid, pinakita sa akin ng Diyos ang klema po na nilalang ng Diyos sa New Zealand. May mga lugar na po ang Mount Cook, pinuntahan po namin nung mga huling linggo na namin. Talaga pong tunay, na nag-i-snow siya. Nag-i-snow talaga siya. Makikita niyo lang po habang bumabagtas kami. Nakita niyo lang po ang walang yelo, yung pong karsada. Magkabilang side ay talaga naman po nagyayelo. Malamig na malamig. Parang gusto ko na pong umuwi ng Pilipinas. Napapasok po nakakapasok pala yung lamig sa mukha. Yung dati ko pong hindi ginagawa dito, pag lumalabas ng tahanan, doon po ginawa ko. Naglalagay po sila ng cream. Hindi ko po ginagawa dito yan. Doon po, lumamig, uminit, kailangan magpunas ka ng cream. Hindi masusunog ang mukha mo. Sobrang lamig. At naibahagi ko po sa pangalawang pagkakataon na maganap ang araw na iyon. Ang Matthew chapter 7, 24 to 27. Bilang matibay na pundasyon ng isang tahanan na itatalaga mo sa Diyos. Sinabi ko po ang katotohanan sa kanila. Kapag itinalaga po natin, kailangan po medyo matalas, medyo bold ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kapag po itinalaga natin ang inyong tahanan sa Panginoon, wala pong ibang kikilos sa tahanan ito kundi ang Diyos. Siya ang matibay na muog. Siya ang mamamagitan, lalo-lalo na sa mag-asawa. Kapag walang namamagitan na Diyos sa mag-asawa, mahina ang pundasyon. At kapag ang Diyos ang namagitan sa tahanang ito, pananatiliin ng Diyos ang holiness sa tahanang ito, mga kapatid. Walang maghaharing anuman
sa tahanang itinalaga mo sa Diyos, kundi siya lamang. Basahin niyo po yan, no? Sabi niya po dyan, no? Ang nakikinig ng aking salita at sinusunod ang mga bagay na to ay katulad ng isang matalino. Tama po ba? Na nagtayo ng kanyang pundasyon ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, matibay na pundasyon kung ang Panginoong Jesucristo ang siyang naghahari sa tahanan natin ito. Kailangan po paliwanag natin, no? Para po maging victorious ang ating buhay, mga kapatid. At meron din naman nagtayo ng tahanan. Ang taong nakikinig, ngunit hindi naman nagsasagawa ng kanyang mga salita. Ito po yung taong nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng buhanginan. Walang tibay. Pagmasdan niyo po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dumaan ang bagyo, malakas na hangin, agad tumumba ang bahay na itinayo sa buhanginan. Ngunit, tignan niyo po yung nauna, mga kapatid. Ngunit ang taong nagtayo ng kanyang pundasyon sa ibabaw ng bato ay nanatiling matatag. Dumaan ang bagyo at malakas na hangin. Nanatiling nakatayo. Ang tahanan sa ibabaw ng bato. Matibay. And Jesus is the firm foundation. Amen po ba, mga kapatid? Blessed na blessed po ako, mga kapatid, kasi yung kalooban ng Diyos naganap sa buhay natin. Hindi ang kalooban namin, no? Although kami po ay nagbabakasyon, no? Pero iba po yung laman ng aking isip. At bago pa po mangyari yun ang sinabi ko na sa ating pong senior pastor, hindi ako pupunta doon nang walang magaganap. Pastor, ipag-pray mo lang po ako. Ganun lang po paalam ko kay Pastor Dante. Kaya po ako nag-uulat sa inyo ng kaganapan kung ano naging sitwasyon namin, no? At nasundan po yan ng sinabi po ng aking manugang na pangasawa ni Joy, na aking bunsong anak. Sabi niya, Dad, pa? Oh, apakasarap naman mahaba pakinggan, tawagin kang Dad. Ay, pwede po natin na to, i-dedicate na rin tong ating bahay. Napakaganda po ng buhay ng anak ko. Pero alam ko po may kulang. Kaya tinuloy po namin, no? Tinuloy-tuloy namin po ang pagsishare ng salita ng Diyos. Sabi ko doon sa manugang ko, Jolo, pag dumarating na yung iyong mga bisita at nakita mong kompleto na silang lahat, go signal mo lang ang aking susundin. Pag sinabi mo, Dad, okay na po. Ako na ang gagawa lahat. Pagtayo ko po sa kanila, mga kapatid, pasensya na po kayo. Ito po yung ulat ng mga paggaganapan po doon. Sumenyas lang siyang ganun. Okay, ako na po yung lahat ng gagawa. Ha? Sabi ko po sa kanila, itatalaga po natin muli ito, ng tahanan ito sa pangalawang pagkakataon. Yung una po, medyo malayo ang distansya. Pangalawa po yung tahanan nila. Hanggang sa nasundan na po ng nasundan. Na kung wala, sabi ko po, no? Sabi ko nga po pagkatapos namin i-dedicate, no?
ng tahanang iyon. Sabi ko, kung sa mga mag-aasawa, no, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga tahanan, saan man kayo magpunta, umuwi man kayo ng Pilipinas, o lumipat man kayo ng ibang bansa, kapag wala ang Panginoong Jesus sa inyong puso, sa inyong isipan, lahat po ng ito ay walang kabuluhan. Kapag wala ang salita ng Diyos, walang saysay ang ating pamumuhay, mga kapatid. Sinabi po yan, no? Sa Ecclesiastes. Meaningless. 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 Kahit anong ganda ng iyong buhay, kahit anong laki ng iyong kinikita, marami kang ari-arian. Mga kapatid, uulitin ko po, kung wala ang Panginoon, lahat ay meaningless. Amen po ba? Kaya po na-amaze sila. At pumasok po sa aking isip, no? Lilisanin din po natin to, mga kapatid, kasi po visitors, visa lang kami, no? Aalis kami, babalik kami ng Pilipinas. At sinabi ko po ang totoo sa kanila, na yun pong salita ay katulad ng isang binhi na naitanim. Pagmasdan po natin din mga bisita natin, itinatanim po ang salita ng Diyos sa tenga na naririnig natin. Amen po ba? Parang mahina. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Opo, no? Hanggang sa ito po ay pumasok sa kaibuturan ng inyong puso at darating po ang tamang panahon, mga kapatid. Ito po'y tutubo. Kaya po mga kapatid, kung tayo po na isa sa atin ay pupunta sa iba't ibang panig ng daigdig, meron pong mataas na layunin ng Diyos. Amen. Sapagkat ang role po natin, mga kapatid, related po ito sa ating pong preaching. Ang role ng bawat isa sa atin ay magtanim, maghasik ng binhi ng pananampalataya. Makikita niyo po sa buhay nila, Abraham, Moises, no? Narinig lang naman nila ang tinig ng Diyos. Pero hindi nila nakikita ang Diyos. Tinig lang. The word of the Lord. Nadinig nila lahat. Kahit tayo po, nadinig ko po, no? Nadinig ko po ang salita ng Diyos. Saan po? Sa Jeddah, Saudi Arabia. Way back 1996. Parang wala lang. No? Pabalik-balik lang ako. Parang wala lang po. Pero nagsimula po sa pakikinig ko. At napakinggan ko ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa at buhay. Amen. Kaya po hayaan natin na tayo magasik. At ang role po ng tao, ang role ng tao ay magtanim at magdilig. At ang role po ng Diyos, mga kapatid, patubuin ito at palaguin. So meron pala tayong partnership. Hindi tayo nag-iisang lumalakad papunta ng New Zealand, Dubai, at tignan niyo po UK, kung saan man po, no? Panig ng bansa, hindi tayo lumalakad. Kaya nga lang po, yung awareness natin nagiging dapat listo tayo na may gagawin ng Diyos sa lugar na ating pupuntahan. Hallelujah. So ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kapatiran natin
na walang kumpay, walang tigil sa pananalangin. Amen po ba? Kasi may lumapit po sa akin nung bumalik nung first Sunday ko po dito, may lumapit, Pastor. Lagi kitang ipinapanalangin. Salamat po sa inyo mga kapatid, no? Kaya po naging matagumpay po, no? Although tayo po ay nilipot natin yung mga lugar na mga tourists, no? Pinupuntahan ng mga turista. Pero po, ang kalooban ng Diyos po ang nangyari sa buhay natin. Salamat po sa inyong matyagang pakikinig. And to God be the glory. Amen. Palapakan po natin. Okay, salamat po ha. Ayan po. Okay, as you can see po sa screen natin, no? Anong oras na po ba? Wow! At least naibita po natin na kung paano po ang Diyos kumilos sa ating mga buhay, no? Someday, na kapag kayo po ay dinala ng Diyos sa iba't ibang panig ng daigdig, spread natin ang gospel. Amen? Amen. At kung loobin po ng Diyos na tayo po ay pabalikin, ang may karapatan po niyan yung mga taong natamnan natin ng binhi ng salita ng Diyos. Hindi ko na po kalooban yung pagbalik doon. Kung hindi sila na po yung magpapabalik sa atin, no? At ito naman po talaga ay naranasan natin madugo po. Napakalaki pong pera ang ginugol natin, kaya tayo nakarating doon. Ano po, at nasunod naman po ang layunin ng Diyos. Amen? At kung tayo babalik, sila na po ang gagastos ng lahat ng yan. Okay ha? Isuporta po nila ha? Di man sa panahon ko po, no? Panahon natin na tayo nabubuhay pa, maaari po yan sa aking anak na naroon at sa kanyang husband, at maaaring kay David sa kanyang mga anak at apo. No? Ang mahalaga po nito, sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Sarap. Praise the Lord. Okay. Nakikita niyo po sa inyong screen. Huwag kayo titingin po sa inyong katabi, ha? Okay, isa pong nagdi-distinguish. Isang nagbabalat kayo. Isang nakamaskara. Okay, huwag niyo po titignan ng, kasi po sinabihin na tayo ng Diyos. Huwag natin husgahan ang ating kapwa. Okay, huwag natin silang pipintasan. Okay, ito po ang sasabihin ko sa atin. No? But, tignan po natin ang ating mga sarili. Aminado po ba kayo doon? Okay, titignan po natin kung ano po itong inilalahad ni Apostol Pedro sa pangalawang sulat niya po, no? Sa mga tao po na naglipana, no? Mga Christian, no? Scattered Christian sa buong mundo. Napakatyaga po ni Apostol Pedro. Gumagawa siya ng liham hanggang sa magwakas ang kanyang buhay sa daigdig na ito, mga kapatid. At ito po ay pinamagatan ko pong okay, thank you po, Pastor Ate Lily. Thank you po dito, no? Napaka-press ko po, no? Walang binibit-bit. Okay, thank you po, no? Sa lapel. Ang mga huwad na propeta at guro, yan po ay nai-encounter nyo na po yan, no? Maring hindi lang kayo kumikibo, no? Hindi kayo nagre-react. At sa sulat po ito ni Apostol Pablo, makikita niyo po, no? Na naroon daw po sa kalagitnaan ng inyong iglesia. Pag binasa po natin scripture, makikita niyo po, no? Nasa loob po siya ng iglesia. sa lahat po ng isinulat, no?
sa kabuuan ng Biblia, ito po ba'y dapat nating paniwalaan? Uulitin ko po, no? Lahat po ba na naisulat sa Biblia dapat nating paniwalaan? Amen. Opo. Opo. Hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hallelujah. Okay, magsiyuko po muna tayo at maikling panalangin. Aming Diyos. Ang naisin po namin, Ama, ay maunawaan namin kung ano po ang nakapaloob sa liham na ito. Sa pangalawang aklat na isinulat po ni Apostol Pedro. Nais po namin na maging kaunawaan sa amin. Ipaunawa mo sa amin kung ano po ang buod ng liham na ito. Salamat po, Ama, sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin, no? Ang kabuuan po ng 2 Peter chapter 2. Nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Tingnan niyo po mga kapatid, tingnan natin yung senaryo kung paano siya tumatakbo yung liham niya. Napakahusay po sumulat ng liham si Apostol Pedro, no? Sabi niya, lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat. Tingnan niyo po mga kapatid, na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lililangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral. Nakathang isip lamang, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Pagmasdan niyo po ang Diyos. Tingnan niyo po, ano? Kaya po tingnan natin, ingatan natin ang salita ng Diyos. Hindi tulog ang Diyos. Kitang-kita tayong lahat, mga kapatid. Ito kayo magsisilbing babala. Babala sa atin lahat. Verse 4. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y ikinapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Next. Dahil sa kasalanan ng tao, nung unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noah. Bakit? Nanangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Kilala niyo na po yan, no? Mga kapatid, no? Okay, ang mag-asawa, si Noah, asawa niya, bawa po, no? Ang 3 niyang anak, ang mga manugang niya, kaya 8 silang lahat. Talatang 6. Isinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging pabala, warning, sa masasama tungkol sa kanilang kasasakitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot.
Kilala niyo po ba si Lot? Yan po siya, no? Nasa screen niyo po. Isang taong matuwid. Matuwid na tao si Lot. Nalubhang nabagabag na mga kahalayang ginagawa ng masasama noong unang panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Talatang 9. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Tingnan niyo po, no? Baha, tinupok ng apoy. Mga kapatid, no? Babato ko lang po sa inyo. Pinaniniwalaan niyo po ba yan? Hindi niyo yata po narinig. Okay, para makita ko po, no? Yung kaisipan po ng bawat isa. No? Nang gunawin ng Diyos ang mundo sa baha at hatulan ng Sodoma at Gomorrah sa apoy. Ito po ba'y mangyayari sa ating buhay? Wala na sumagot. Mangyayari po yan. At yan po ay nangyayari, mga kapatid. Nangyayari po yan. Naganap. At yan po ay mangyayari. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas nila o mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Verse 10. Lalo na ang sumusunod sa mahalay. Ngayon po ha, lagi tayong nakatingin at lagi tayong ilalagay natin ang ating sarili sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Ulitin ko lang po, lalo na ang mga sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan. Pwede po kasi tayo magbalat kayo eh. Pero tandaan po natin, hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong ito. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Talatang 11. Samantalang ang mga anghel na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang pagharap sa Panginoon na sakdal laban sa mga ito. Ang mga taong ito'y parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Kaya't papatayin din sila tulad ng may ilak na hayop. Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Tandaan niyo po, babalik po ha. Kapag pinahirapan mo ang isang tao, babalik sa iyo yan. Ha? Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Kaligayahan na nila ang hayagang magbigay ng kasiyahan sa kanilang pagnanasa. Listen po sa inyong kalagitnaan. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo. Asan po? Asan po nagdi-distinguish, nagmamaskara? Nasaan po ba? Nasa kalagitnaan natin. Tingnan niyo po ha, mga kapatid ha, para makita niyo po yung sulat na ginawa po ni Apostol Pedro. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo.
ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang linlangin. 14. Wala silang hinahanap kundi ang pagkakataong makiapid. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga saking at sila'y isinumpa. 15. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa salapi, kapalit ng paggawa niya ng masama. 16. Dahil sa kanyang kasalanan, siya'y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Tignan niyo po, no? Napakatigas ng ulo mo. Mga kapatid, tignan niyo po ang Diyos. Magagawa niya ang lahat para supilin niya lang ang tao na namumuhay sa kasamaan. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig. Tingnan niyo po. At ulap na tinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos para sa kanila ang napakalalim at napakadilim na lugar. Talatang 18. Sa pamamagitan ng mayayabang na pananalita na panay kahangalan lamang, ginagamit nila ang pagnanasa ng laman. Ito po ang naghahari sa kanila. Laman. Hindi ang kalooban ng Diyos. Upang maakit sa mahalay ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay na may kalikuan. Talatang 11. Ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Tandaan niyo po yan, ha? Halimbawa, kapag dinadaig kayo ng inyong makalaman, tandaan niyo po yan, no? Alipin kayo ng makalaman. Yan ang maalipin sa tao. Talatang 20. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ang sanlibutan ito, ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit ng dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Dalawang talata pa po, mga kapatid. 21. Mabuti pang hindi nila nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Huling talata. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihan. Yan po, namnamin niyo po, ha? Ay totoo ang kasabihan. Ang aso pagkatapos sumuka ay muling hinakain ang nailuwa na.
Okay, pagmasdan niyo po at bigyan niyo ng malalim na kahulugan ang sulat nito ni Apostol Pedro. At ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Tingnan niyo po, mga kapatid, na purihin po ang pagkabasa ng ulat po ni Apostol Pedro. Tingnan niyo po, no? Apostol Pedro, tingnan niyo po, 4,000 taon na. Pero buhay na buhay sa atin ang isinulat ng ating pong apostol na ito. Okay, mga kapatid, time is up. Okay. Tensya na po kayo. Tayo kayo lahat. Tayo po kayo lahat. Yan. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos, no? Oh, pambihira. Full of wisdom po, ano? At sa Friday po, no, muli namin kayo po encourage, no? Via Zoom, no? Friday worship, weekend worship service po natin, ha? At patuloy niyo po ang pag-aaral nito, no? Hanggang sa matapos po natin ang aklat ni Apostol Pedro at tatakbo tayong muli sa 1 John. Wow! Uulitin lang po ito ni John, no? Pag pinag-aralan niyo po, uulitin lang ni John kung ano ang sinulat. No? Dahil po dyan sa mga buwad na propeta at buwad na guro. At muli po ha, mga kapatid, magpapaalala ko. Huwag natin titignan ang ating kapwa, pero tignan natin ang ating mga sarili. Thank you, Lord. Sige po, aawit tayo ha. At awitan po natin ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan upang mapanatili ng Diyos na tayo po ay mamuhay na may kabanalan. Ha? May kabanalan na ang ibig sabihin tayo po ay nagpapasakop sa Kanya, gumagalang at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen. Saved by your mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. See your perfection, I'm lost in your peace, your faithfulness sings over me, and your love is the light of my soul. And I lift my eyes to you, Creator of the world, and the standing of you, of your glory, and I live to worship you, Son of God, King of heaven.
We sing we're singing Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Truly there is nothing more than our Lord. Amen. Let us bow down and close our eyes to end this worship service in prayer. Father God, we thank you for your goodness, for your faithfulness, and for your loving kindness to each one of us. You never cease us to amaze us with your word. Your word that is a lamp on our feet and a light to our paths. Maraming salamat po sa isa na namang matagumpay na worship service ngayong umaga. Ang pagpupuri, pagsamba at pagdakila at pagkikinig namin ng iyong banal na salita nawa ay nagbigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa iyo dahil nais namin na kayo ang maparangalan sa aming gawain na ito. Salamat po sa inyong salita na nagbigay sa amin ng katotohanan, maging ng kalakasan, kapanatagan, at pag-asa para sa aming buhay. Salamat po sa iyong katuroan sa amin ngayong umaga tungkol sa mga huwad ng propeta at guro na ibinahagi sa amin ng aming butihing pastor, si Pastor Eduardo Napalan. Pagpalain niyo pa po siya at pagkalooban ng ibayong karunungan at kaalaman sa pag-aaral, sa pagsasaliksik ng iyong salita, upang patuloy niyang may pahayag ang katotohanan nito at mapahayag ang iyong mensahe para sa amin. Pagkalooban niyo din po siya ng maayos at malusog na pangangatawan, maging para sa kapaniniyang mga pangangailangan sa paglilingkod sa iyo. Salamat sa testimonya ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Tunay po na kung saan man tako kami tumumo, gamitin niyo po kami upang maipahayag ang mabuting balita ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa mga kapatiran na ibinigay nila ang best nila sa paglilingkod sa iyo ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang aming mga ushers, ang aming multimedia and technical team, ang nangunguna at lahat ng umawit, ng papuri at pagsamba sa iyo. Gayon din po ang naglingkod sa pagtuturo sa mga kabataan sa aming Sunday School sa ground floor.
At ang lahat na pong ibang naglingkod at dumalo ngayong umaga sa aming pong mga bisita rin po. Thank you, Lord, for all the blessings you bestowed upon us. Father God, cause us to be here again next Sunday so we can hear more of your word. As we are excited to listen to your message more about Torah in the Book of Leviticus. For the rest of this day, continue to bless us, protect us, and guide us with all our other activities. We bring you back all the praises and glory with thanksgiving and with humble hearts. This is our prayer in the sweetest name of our Lord and Savior, Yeshua. That all the redeemed say, Amen. Amen. God be the glory. Praise the Lord. Minsan po palakpakan natin ang ating Diyos. At sa ating pong mga naging bisita, okay ha? Aantayin po namin kayo next Sunday. Amen po ba? Sige po, palakpakan niyo ulit ang inyong mga sarili. Okay, to God be the glory. Pagpalain tayo ng Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, God bless you all. Bababa po tayo, no? At tayo po ay magsasalo-salo. At yung humihingi po ng panalangin, sa ibaba na po tayo. Okay? God bless you.